So good day everyone, I am Laika Lidy Guzman and I'll be discussing the phosphorus cycle and nitrogen cycle. So the first one is phosphorus cycle. So ang phosphorus cycle, ito yung process kung saan gumagalaw or umiikot yung phosphorus mula sa environment papunta sa mga living things pabalik ulit. Unlike other cycles, hindi ito pupunta sa atmosphere or hangin. Mostly sa lupa lang, sa tubig or mga organisms lang ito nangyayari. So, according sa diagram dyan, kung nakikita nyo, yung weathering and erosion. So, nagsisimula ito sa mga rocks na may phosphate. Dahil sa ulan, sa hangin, or sa weather, sa panahon. Nababasag ang mga bato at lumalabas ang mga phosphorus na nagiging dissolved phosphates o nahalo sa lupa at tubig. So, ngayon naman, i-absorb ito ng plants. Yung mga phosphates sa lupa ay sinisipsip ng mga plants gamit ang roots nila. Ginagamit nila ito para lumaki and para maging healthy sila, syempre. And pwede rin madagdagan yung mga phosphorus sa lupa dahil sa fertilizer runoff. Yung mga abono na ginagamit sa farming na tinatangay ng tubig papunta sa lupa or sa dagat. And then transfer to animals. So after ma-absorb ng plants, matatransfer ngayon to sa animals. So, paano? So, kapag kinain ito ng mga animals, kinain ng animals yung mga plants, naililipat sa kanila yung phosphorus. And kailangan ng animals ang phosphorus dahil para to sa pampatibay ng kanilang bones, sa teeth, and sa cells nila. And decomposition and return to soil water. So, kapag namatay na yung plants and animals, o kapag nag-excrete or pag nag-poop sila, binabalik ng decomposers yung phosphorus pabalik sa tubig or sa lupa. Parang ulitang paggamit lang ng ibang halaman. Ulitang paggamit ng phosphorus ng ibang halaman. So, marine ecosystem. Yung phosphorus na napupunta sa dagat ay nagiging dissolved phosphates. And sinisipsip ito ng marine plants at algae. Tapos kinakain naman ito ng marine animals. So kapag namatay sila, lumulubog sa ilalim ng dagat at nagiging sediments or putik. So paglipas ng panahon, tumitigas ito at nagiging phosphate rocks. Tapos ito na yun na paulit-ulit na lang yan, cycle na lang yan. So so sa madaling salita, ang phosphorus ay mahalaga para sa buhay. Galing ito sa bato na dinadala sa lupa at tubig. Kinakain ng plants at animals tapos bumabalik ulit sa tubig at nagiging bato ulit. Ay bumabalik ulit sa lupa at nagiging bato ulit. So next is nitrogen cycle. So ang nitrogen cycle ay isang proseso kung saan umiikot ang nitrogen mula sa hangin papunta sa lupa, sa halaman at hayop at pabalik ulit sa hangin. So nag-iikotan lang 'yan. Nag-iikotan lang sa hangin, halaman, lupa, hayop at hangin ulit. So, mahalaga ito kasi kailangan ng lahat ng buhay na organisms ang nitrogen para gumawa ng proteins and DNA. So, kung nakikita nyo dyan sa diagram, unang steps ay nitrogen fixation. So, nagsisimula sa atmospheric nitrogen or N2. Ito yung nitrogen gas na nasa hangin. Pero hindi ito pwedeng gamitin direkta sa plants and animals. So, kailangan itong baguhin ng nitrogen fixing bacteria. May mga bacteria na nakatira sa roots ng mga halaman like beans and legumes. Meron din sa lupa. And ginagawa nilang ammonium or NH4+ o ibang forms na pwedeng gamitin ng lupa. So, nutrification. Yung ammonium ay pinoproseso ulit ng nutrifying bacteria. So, una, ginagawa itong nitrites NO2-. Tapos, papalitan ulit ito para maging nitrates, NO3-. Ito yung form na pinakamadaling sipsipin ng mga halaman. So, sinisipsip ng mga plants yung nitrates mula sa lupa gamit ang roots nila. Ginagamit nila ito para lumaki at maging healthy sila. And kapag kinain naman ng animals yung mga plants or mga halaman, na ililipat sa kanila yung nitrogen. And kailangan din ng animals yung nitrogen sa katawan. Kailangan din ng katawan ng animals ang nitrogen. And next is ammonification. Kapag namatay ang plants and animals, o kapag nag-excrete or pag nag-poop sila, pinoproseso ito ng mga decomposers. Ito yung bacteria at fungi.
and binabalik nila yung nitrogen sa lupa bilang ammonium ulit. Pwede na itong gamitin ulit sa nitrification o ibang proseso. So, denitrification naman na. May mga denitrifying bacteria na nagbabalik ng nitrogen pabalik sa hangin. So, ginagawa nilang gas ulit yung nitrates at inilalabas sa atmosphere para magsimula ulit ng cycle. So, sa madaling salita, ang nitrogen ay galing sa hangin na pinoproseso ng bacteria para magamit ng halaman. Kinakain ng hayop, tapos kapag namatay sila, bumabalik sa lupa o sa hangin ulit.